Mio! Kay bagal-bagal naman ang takbo ng vapor na ito. Kapitan, wala na bang itutuloy ng vapor na ito? Kay bagal-bagal. Ang mga salot sa lipunang ito ay ang mga Indyong wala namang lugar sa pamayanang ito. Nakakasira lamang sila ng paligid. Mga basura lamang sila na pakalat-kalat sa daan. Mga Ginoo at Dunya, naisip ko lamang na mas kailangan natin palaga ng pag-aaral ng siyensya. Dahil ang mga eksperto o mga nakapag-aral ng siyensya ang nagbibigay ng pagpulad sa ating pamayanan. Tumahimik ka, Binsay. Hindi na kailangan magpunta ng eskwelahan upang matuto ng siyensya. Sapat na ang karanasan ng mamamayan upang mapaganda ang Ilog Pasig. Ngunit, alam mo ba ang kakayahan ng mga sinasabi mong dalubhasa sa agham? Para sabihin ko sa iyo, mga wala duing niyang alam. Tignan mo na lamang ang tulay ng Olgas de Puerta. Sinasabi ng mga bihasa sa agham na ito ay mapanganib at sadyang mahina. Ngunit tignan mo, ang tulay ay nandyan pa rin at hindi nagpapatinag sa baha o lindol. Sangayon ako sa sinabi ni Padre Salvi. Isa pa, wala na rin atang maayos. Kung gayon, kailangan natin makaisip ng solusyon upang maisantabi ang lumalang problema na ito. Ano namang solusyon ang dapat nating gawin? Udang kayo! Ang solusyon ay napakadali. Hindi ko malang mawari kung bakit ko lamang na naisip sa inyo nito. Ano naman ang nais mong ipahiwatig, Ginoo? Naisip ko lamang, magandang remedyo sa ating problema ay kung magbubukas tayo ng panibagong ilog sa pamamagitan ng paghukay ng mga kanal na buhat sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito ng tubig na pararaanin sa Maynila at ang lupang mahukay doon ay itatapon sa dating ilog. Napakasimple, hindi ba? Ngunit ang salaping gagastahin para sa mga manggagawa, saan tayo kukuha? Hindi problema yan. Gamitin natin ang mga bilanggo bilang manggagawa. Kung hindi ito sapat, gamitin natin ang mamamayan. Bata man o matanda, paggawain. Sa ganitong paraan ay wala tayong mawawalda sa pera. Pagsisimulan lamang to ng pag-aalsa ng mga tao. Mas mainam ang aking ideya. Mag-aalaga lamang ang mga mamayang nakatira sa ilog ng itik. Sa ganitong paraan ay mas lalalim ang lawa. Sapagkat ang itik kapag sumisid upang kumuha ng suso na kanilang pangunahing pagkain, pati burak na nasa ilalim nito ay kinakain. Sandali! Ayoko! Hindi! Di ako sang-ayon sa iyong panukala, Don Custodio. Kapag dumami ang nag-aalaga ng itik, ay dadami ang balot at ayoko ng nakakadiring balot. Kung wala na kayong maisip na solusyon sa problemang ito, ay maaari nyo lamang pag-isipan ng aking suwestyon. Wala rin namang mawawala kung susubukan natin to, hindi ba? Sana isipin nyo rin ang dapat at tama. Mauna na ako sa inyo mga Ginoo at Donya. Kapitan, nais po namin palam sa inyo na nagbabalak kami magpatayo ng isang institusyon gamit ang wikang Kastila. Institusyon na may wikang Kastila. Mukhang magandang ideya iyan. Ngunit nakakalapot sabihin na hindi yun matutuloy. Dahil alam niyo namang tututol din si Padre Sibila. Matutupad po ang panukala namin sapagkat tutulungan kami ni Padre Eric. Reguluhan po namin siya ng 2 kastanyo at nangako siyang tutulungan kami sa Kapitan General. Pero saan naman kukuha ng perang gagastusin? Mag-aambagan lang po kami, maging ang mga estudyante. At ang mga guro naman po ay kalahating Pilipino at kalahating Kastila para pantay-pantay ang pagtuturo. May magtagumpay kayo sa inyong mga pinaplano. Sige, may iwan ko muna kayo. Balitaan niyo lang ako, may mapagkulan ang inyong mga panukala. Salamat po sa pagkikinig sa aming kapitan. Makakaasa po kayo. Sagani, ano nga pala sabi ng iyong amay patungkol kay Paulita? Wala naman, binigyan na ako ng mga payo na mga pangasawa. Pero sinisigurado ko namang magugustuhan siya ni Paulita. At sinabi ko na walang makakapantay sa kanya at lahat na ito ng may kim nasa kanya na. Sawa ka, maganda, mabait, mayaman, at matalino. Ang kaso, ano? Sabihin mo kung ano? Oh, ba't ka kinakabahan? Ang sinasabi ko lang naman ay palagi niyang kasama ang tiyahin niyang napakasungit. Oo nga!
Ano yung problema nun? Dahil pa sa isang magandang dalag. Magandang araw, Ginong Basilio. Nais ko lamang mangusta. Pagpasensyahan mo na kung nakabala man ako sa iyo pinag-uusapan. Magandang araw din sa iyo, Ginoong Simon. Hindi ka po nakakabala sa amin. Siya pala si Sagani, ang matalik kong kaibigan. Sagani, si Ginoong Simon pala. Gagalak po ako mag-alaga. Ganon din ako. Kamusta nga pala sa inyo lalawigan? Balita ko talamak ang mga mahihirap doon. Ni hindi daw makabili ng alahas ng mga mamamayan. Totoo ba yan? Totoo kung hindi kami bumibili ng alahas sapagkat di naman kailangan. Indio ang nagkukura sa inyo, kaya naghihirap ang lalawigan ninyo. May ba ako? Nais niyo bang minom ng serbesa? Pasensya na po, pero hindi kami uminom ng serbesa. Uminom? Kaya kulang sa lakas at sigla ang mga Pilipino. Puro tubig na lang iniinom nila. Tama nga si Padre Camora. Pagkasabi na lang po kay Padre Camora na mas maigi kung tubig na lang ang iinumin niya upang mawala ang mga bulong-bulungan patungkol sa kanya. Nakakakilabot talaga ang taong yan, Basilio. Bakit naman? Alam mo ba siya ang tagapayo ng Kapitan General? Ano? Bakit di mo sinabi agad? Mas maayos sana ang pagkikitungo ko sa kanya kanina. Ganun ba? Sige, susunod na lang ako. Magandang araw po sa inyo mga Ginoo. Pasensya na po, ako'y naabala sa inyong usapan. Ngunit, Ginoong Isagani, natawag po kayo inyong imaing Padre Florentino. Ganun ba? Sige, susunod na din ako. Salamat. Paano ba yan, kaibigan? Mauna na ako sa'yo. Gusto mo sumama? Hindi. Ayos lang ako. Magkita na lang tayo mamaya. Papahangin na lang siguro ako dito at maglalakad-lakad. Pinapatawag mo daw po ako. Andiyan ka na pala, Sagani. Huwag ka muna umakyat sa kubyat habang ako. Opo. Sige mo naman ako. Hindi niya ako pinapakot. Dahil natatakot siyang makausap at nakita ko si Doña Victorina. Ang buwis na. O Ginoong Simon, buti naman nandito ka na. Sayang hindi mo nakita ang mga madang tanawin kanina. Saan ka ba nanggaling? Naglalakad lamang ako at isa pa, mas maganda ang isang lugar kung ito'y napaglumanan ng panahon kung saan maraming alaala nang nakabaon dito kaysa naman sa magandang tanawin na hubad sa alamat. Kung alamat lang ang pag-uusapan, dyan mayaman ang Ilog Pasig. Nandyan na ang alamat ng malapad na bato. Ayon sa mga tao noon ay buhay ang mga ito. Ito ay sinasamba ng mga tao noon bago pa dumating ang mga Kastila. Ang sabi pa ay pinananahanan ito ng mga espiritu, ang mga dumadaang barko ay tumataob. Kapitan, papasok na pala tayo sa lawa. Banda dito namatay ang Pilibustero, hindi ba? Sino nga yun? Uibara o Ibarra? Ibarra ang pangalan niya. Tignan nyo ang lugar na iyon. Sabi ng mga gwardiya sibil, habang hinahabol nila ang bangka ni Ibarra, ay biglang tumalon at tuwing nakikita nila ang kanyang ulo ay pinapaulanan nito nila ng bala. Pagkatapos, hindi na nila nakita, ngunit nakita nila kumulay ng dugo ang lawa. Iyan ang nangyari. 13 taon ang nakakalipas. Ha? Dapat lamang yun sa kanya dahil siya siyang filibustero. Manang-mana lamang siya sa kanyang amang isa ring filibustero. O Ginoong Simon, ayos lang ba yun? Umamot na ka ata. Sandali. Huwag mong sabihin, nahihilo ka na, Ginoong Simon. Dapat, sanay ka na kasi isa kang malalakbay. Lawang ito ay malaki at malawak. Sa lawa ng Suwisa, sa lahat ng lawang pinagsama-sama ng buong Espanya at marami na akong kakilalang manlalakbay na nahihilo rito.
Ang mga kwintas na ito ay galing pa sa Egypto, natagpuan sa pyramid at pagmamayari ni Cleopatra. Nagdala rin ako ng singsing at hikaw na siguradong magugustuhan nyo. Bumibili din po ba kayo ng mga lumang hiyas dito? Opo. Kabesang Tales, wala ka bang ipagbibili sa akin? Naubos na ang mga alas ng aking anak at isa na lang natin. Kung gayon, maaari ko bang makita? Ito ang alas na sinasabi ko sa inyo, Ginoo. Sandali, kung hindi ako nagkakamali, dating pagmamayari yan ay dati kong kaibigan na si Maria Clara. Suot-suot na yan kung pumasok ng monasteryo. Ang ganda. Magkano mo kung ito ipagbibili? Ipagbibili mo ba ito ng 300 piso? 400? 3,000 piso. Sabihin nyo lamang kung magkano at handa akong bilhin nito. O baka naman gusto mo ipalit sa mga alas ko. Sige lang, mamili ka lang. Pasensya na, Ginoong Simon. Hiningin ko muna ang permiso ng aking anak ukol dito. Hintayin niyo po ako. Ipagpatawad niyo ang aking kapangahasan, Ginoo. Ipinalit ko ang inyong revolver sa kwintas na nais niyo. Kailangan ko ng sandata dahil ako ay sasama sa mga tulisan. Mag-iingat kayo, Ginoo. Ikinalulungkot ko, ngunit simulan natin pagkikita at magtutuloy ng tayong magkaaway. Sa wakas sa tagpuan ko na din ang taong hinahanap ko. Ama! May dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Oo, meron na anak. Ito. Siguro masayang mag-aral sa Maynila. At malamang masaya din doon si Basilio. Gusto mo bang mag-aral din doon? Sige, isang taon sa Manila ka na din mag-aaral. Talaga, Ama? Salamat po. Wala yun, anak. Basta, pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral. Pangako po, Ama. Sige po. Babasahin ko muna po ito yung simulan at maiwan ko muna kayo. Sige, anak. Wala. Ano ang iyong problema? Ang mga praile, Ama. Itinaas na naman nila ang upa sa pinagsasakahan kong lupa. Umalma po, anak. Bayaran mo na lang ang inihingi nilang halaga upang wala ng gulo. Pero sumusobra na sila, Ama. Hindi ako makakapayag na makuha nila ang lupang ito. Akin lang to. Dugo at pawis ang pinuhunan ko dito. Buhay ang inalay ko sa lupang ito. Kaya buhay din dapat ang maging kabayaran. Ano ngayon ang nais mong mangyari, anak? Dadaling ko to sa korte. Wala na akong pakialam kung maubos man ang ipon ko sa gagawin ko. Ang mahalaga ay may paglaban ko ang aking karapatan sa lupang ito. Silbisang Tales,
Nasaan lang 200 na pumulit sa lupa? Akin ang lupang ito, kaya hindi ko kailangan magbayad. Ah, ganun. Sige, sumama ka lang sa amin ng maayos kung ayaw mong masaktan. Ama! Teka sandali. Action! Ama! Teka sandali. Ama! Teka sandali. Ama! Nay, kamusta ka na? Ako po to si Basilio. Sobra na akong nangungulila sa iyo, Inay. 13 taon nang nakakalipas, ngunit ay hanggat ngayon ay nadadama ko pa rin ang sakit ng lulutang nakataan. Sige mo, Simon yun. Teka. Tama. Siya nga yun. May tuturo po ba ako sa iyo, Ginoo? Sa lugar na ito tayo mismo unang nagkita. Ilang taon nang nakakalipas. Tinulungan niyo ako noon na ibigin ang aking ina. Naalala niyo pa ba? Nakikilala mo kung sino ako? Kayo po si Crisostomo Ibarra at alam na po ng marami na patay na po kayo. Alam mo bang maaari mong ikapahamak dahil nalaman mo lang ang aking sikreto? Ang pagbunyag sa aking tunay na pagkatao ang sisira sa mga plano ko. At hindi ko hahayaan mapunta na lamang sa wala ang aking mga pinlano. Parang sinabi niyo na rin na nagkamali ako sa pagkakakilala sa iyo, Ginoo. Oo, ako ang tumulong sa iyo 13 taon na ang nakalipas. Noon pumunta ako dito upang bigyang pahalaga ang isang kaibigan na nag-alay ng buhay para sa ating bansa. Ngayon ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan. Ngunit ang mga kabataan ngayon ay sumusobra na. Nagpapaalipin na lamang sila sa mga wikang hindi nila nakagisnan. Nagkakamali ka, Ginoo. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo magagawang pakinggan ng pamahalaan. Ito na rin ang isang daan upang tuluyan nang magkaisa ang mga Pilipino. Mali! Magiging dahilan lamang ito upang talikuran ng Pilipino ang sarili nilang wika. Mangyayari dahil mali ang iyong inaakala. Sumama ka na lang sa akin, Basilio. Tutuparin natin ang aking pinlano upang labanan ng mga mapangapi. Gumagabi na. Mabuti pang umuwi ka na sa inyo. Kailangan mo ba talaga ito gawin, Apo? Wala na po kasi akong maisip na ibang paraan. Naisanda ko na din po lahat ng alahas ko, maliban na lang sa agnos na binigay sa akin ni Basilio. Huwag kang mag-alala, ako. Makahanap ako ng ibang paraan para matubos ang tatay mo. Huwag ka lang magpapalipin kay Hermana Pinchang. Huwag na po kayong mabahala dahil buo na rin po ang aking desisyon. Bukas, sa araw ng Pasko ay magsisimula na akong manilbihan. Basta, Apo, mag-iingat ka noon, ha? Mahal na mahal kita.
Sumasang-ayon talaga sa akin ang tadhana. Panalo na naman ako. Oh, Inang Simon, nandito ka pala. Halika, sama mo kami dito. Pasok! Ano kailangan mo, Gwardiya? Humingi po ng pahintulot ng mga kabataan na upang magpatayo ng para ng Mailigang Kastila. Saan ba? Sige, makakaalis ka na. Salamat. Ano sa tingin ninyo? Mga padre? Sinong Simon? May mga bagay pa tayo na dapat pagtunan ng pansin. Isa pa, hindi napapanahon ang mga kahilingan dito. Pinamumunuan ng ilang kabataan na kilala sa lipunan ang nasabing kahilingan. Si Sagani, na pamangkin ni Padre Florentino. Ang isa naman, si Basilio. Italan ninyo ang mga pangalan nila. Makatarungan naman ang kanilang kahilingan. At kung sila'y mabuso, tsaka na lang natin sila ulihin. Ang mga Indio ay hindi na rapat matuto ng Kastila. Pagsisimulan lamang yan ng pag-aalsa. Maganda naman ang suhestyon ng mga batang iyan. Mas maganda rin sigurong tularan natin ng mga Jesuita. Hindi! Mas maigi na magpa-Fransiskano sila o kahit na ano, huwag lang maging Hirista. Mga Ginoo at Padre, ipagpaliban na lang natin bukas ang usapin ito sapagkat may mga bagay na dapat umayusan. General! Ang anak na dalaga ni Kabisang Tales ay nagpunta rito. Hinihiling niya na palayain ng kanyang lolo. Sundin ang kanyang kahilingan na palayan ang kanyang lolo. Ayaw ko naman maging masama sa akin ang tingin ng mga tao. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Pagpapasalamat lang sana ako dahil nag-iusapan niyo yung hiner na palayain ako. Wala nga naman, yun lang ba ang pinunta mo dito? Nais ko sanang sabihin sa inyo na pumapayag na ako sa kagustuhan niyo. Naging masama akong kapatid at anak. Inalimutan ko na pinatay ang aking kapatid at pinahirap ang aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginoo. Aanhin yan na parang yan. Sandali lang. Sandali. Dinamita yan, di ba? Oo. Ngunit hindi ito basta dinamita lang. Ito yung mga damdaming tiniis, kasawiang naiambak, at mga pang-aapi. Ngayong gabi mapaparusahan ng mga nagkasala na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Mamayang gabi magkakaroon ng kasiyahan. Ilalagay ko ang lamparang ito sa gitna ng handaan. Magbibigay ito ng maningning na liwanag, ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay yung titong lalamlam. At kapag inayos ang mitya nito ay boom!
at sasabog ang bomba. Ano namang aking gagawin? Ganap na ikasyam, sasabog ang lamparang ito. Gusto ko ikaw ang mamumuno sa mga artileryo. Dadalhin mo sila kay Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril. Kami naman ikabesang tali sa isusubukan na gawin ng tulay. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang magtipon-tipon at sumugod ang mga tao. Pagkakagulo at nanaisin na lang ng mga mamamayan na lumaban. Ang mga Indio, Inchik, Kastila at Mistizo, lahat sila ay masasawi. Matitirang siyang malalakas at mamamatayan siyang mahihina. Lahat? Kahit ang mga walang laban at inusinti? Oo, lahat. Mula sa gabing ito, dadanak ang dugo at sisibol ang panibagong lahig. Isang bagong lipunan na hindi mo yung maapi. Ano naman ang sasabihin sa atin ng mundo pagkatapos ito? Papalakpak ang daigdig sa atin. Tayo malalakas ay pupurihin. Oo nga pala. Mamayang gabi ay hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian. Ganap ika-10 ng gabi. At doon ko na lang sasabihin sa iyo ang susunod mong gagawin. At kapag tumapat na ang orasan sa ika-9 ng gabi, tumayo ka sa daang analogue. Mag-iingat ka, Basilio. Pagkita na lang tayo mamaya, Ginoo. Mag-iingat ka din, Ginoo. Oh, asan na ang 9,000 pisong inutang mo? Nanakong pera sinasunod. Mga opisyal, tiyante, lahat sila utang sa akin pero di bayad. Ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Sige, ganito na lang. Halika. Sige. Total kaibigan naman kita. Gagawin ko na lamang na 6,000 piso nga ang utang mo. Pero, kung papayag ka na itago sa tindahan mo ang mga armas na dala ko. Ako sayang, basta ako kita pera. Pero baka huli tayo sundalo. Kaya dapat huwag kang maingay. Mamayang gabi na ang mga dating ng baril. Kaya dapat mag-ingat tayo. Ako takot siyang sabi. Meron ako baril, pero di ko hawak. Takot ako. Sige, madali naman ako kausap. Basta bayaran mo na lamang ang utang mo ngayon. Ako payag na. Ako payag na. Basta ikaw wag ka may akin. Yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang katawan. Wala na din siya magwanong kumain. Parang bansang Pilipinas, habang tumatagal ay lalong humihina. Oo nga pala. Nais ko lamang sabihin sa'yo na sa loob ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan. Mamili ka, iyong kinabukasan o iyong kamatayan. Saan ka papanig? Sa mapangapi o sa bansang iyong kinagisnan? Hindi ko din alam. Ano bang dapat kong gawin? Hahayaan kitang mag-isip. Ngunit, dalian mo dahil tumatakbo ang oras. Simple lang naman ang gagawin mo. Pamumunuan mong isang pangkat sa pagsalakay sa kumbento. Panatilihin mong ligtas si Maria Clara at Kapitan Tiago. Huli ng lahat, Ginoo. Patay na si Maria Clara. Patay? Patay na? Patay na? Hindi. Hindi ito maaari. Bumalik ka para iligtas siya. Kaya hindi ito maaari. Ito ang kasulatan na naglalaman ng lahat. Namatay siya ganap na ika-6 ng hapon. Hindi. Hindi maaari. Hindi man lang niya nalaman na buhay ako. Kaya hindi ito maaari. Kabag-abag talagang nangyayari sa kanya. Pagtiis siya para sa kanyang minamahal. Kung ano dito ang naging kabayaran. Sadyang malupit sa kanila ang tadhana.
Binabati ko kayong dalawa. Naway mabuhay kayo ng matiwasay at payapa. Maraming salamat, Ginoo. Salamat sa inyo at asahan yung magiging maayos ang aming pamumuhay. Juanito, maaari ko ba muna makausap si Paulita? Sige po, Ginoong Simon, naiwan ko muna kayo. Iha, sigurado ka na ba dyan? Siguradong sigurado na po ako. At kung si Isagani po ang inyong iniisip, ay wag na kayong mabahala pa dahil hindi ko na po siya mahal. Mas gagaan ang aking buhay kay Juanito at wala rin naman akong mapapala kay Isagani. Kung gayon, hindi na kita kukulitin pang muli. Basta lagi mo lang tatandaan na hindi isip ang nagtatakda kung sino ang dapat nating mahalin, kundi ang puso. At kapag nahanap mo na siya, ay dapat hindi mo na siya pakawalan. Kasi ang mga ganong tao ay minsan lang dadating sa buhay natin. Sige, Iha. Naway naintindihan mo ang aking sinabi at ako'y aalis ng muli. At binabati kita ng maligayang kasal. Huwag kang mag-alala, Basilio. Maayos din ang lahat. Oh! Sagani! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita Basilio sapagkat iba na siya bukas. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag! Huwag ka nang pumunta doon! Ngunit baka ito nanganguli kong pagkakataon upang makausap siya. Huwag ka nang pumunta doon! Makinig ka nang mabuti sa akin ni Sagani. May dinamitang sasabog sa lugar na iyon. Kaya utang na loob mo na siyang puntahan. Sapagkat iba na sa bukas. Pinalaan na kita, kaibigan. Sana ay nakinig ka na lang sa akin. Ginoong Simon, mabuti lamang at nakartin kayo. Halika at samahan kami sa hapagkainan. Salamat sa mainit ng pagtanggap doon yung Victorina, ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako papayag na makaalis ka agad. Halika na at samahan kami. Oh, Ginang Simon. Halika, saluhan mo kami. Pagpatawad niyo, ngunit kailangan ko na talaga umalis. Tanggapin niyo na lamang ang regalo kong lang para sa inyo. Ang ganda naman ng laparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Salamat talaga sa inyong alok, ngunit kailangan ko na magmadali. May mga mahalaga pa akong gagawin na hindi ko pwedeng pagpaliban. Mauna na muna ako. God. Sandali. Ano ito? Manitisil Pares, Juan Cresmua Ibarra. God. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayo mabahala dyan. Dahil hindi naman yan siguro totoo. Sulat kamay ito ni Crisostomo Ibarra. Di kaya't gusto niya tayong patayin? Huwag na naalanganin niya. Ituloy ang kasiyahan! Padre rin. Pakitaas nga lang litsyon ng bakala. Saglit lamang.